pinakamahalagang bahagi ng ating pagtitipon, ang paghahayag at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo po lahat ay tumayo at muli nating tawagin back in our pulpit, our beloved pastor, Pastor Rick Belmonte. Palakpakan po natin. Amen. Amen. Thank you. Medyo nagka-problema lang tayo sa FB Live natin. Naputol tayo. Nawala tuloy yung ating mga viewers. Bakit nagahang? Ang bira. Pag naligtas yung mga operator na yan, pala hindi na magahang yan. Sayang yung mga viewers natin sa FB kung kailang preaching na. Paano? Wala na tayong panahon mahirap pala yun, no? Yung magpasa ng link, mauubos yung oras mo, eh. Ang delikado, wag niyo nang problemahin. Baka naman sila maubos yung oras niyo ngayong papapasa tapos wala kayong makuha sa mensahe. So forget it, hayaan mo na. Wala tayong magagawa doon. No, makinig na lang. I-follow up na lang sila. Lalo na mga first time visitors, i-follow up natin sila kung paano sila mananatili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. No? Follow up. Just keep on winning people and disciple them. Let's disciple them. No? Ngayon, napakaganda ng tema natin sa ating church. No? Ang ating theme for this year is My Family, My Disciple. No, napakaganda niyan. Magpapasimula sa ating pamilya yung pagtuturo natin sa ating sariling pamilya at ang pinaka-responsable sa loob ng tahanan ay walang iba kundi yung ama ng tahanan. Bagay na mahirap sa mga walang ama ng tahanan. No? Of course, maaring wala na or wala pa sa church. No? Kaya panalangin natin yung mga wala pa sa church na mga ama ng tahanan, kailangan nila makapakinig ng salita ng Diyos na magsisink in sa mind nila at maging responsableng tatay at asawa sila. No? So kailangan nila ito. Kailangan nila talaga. No? So we keep on praying for them. No? Panalangin natin palagi na sila ay makarating sa church at makonvict mula sa salita ng Diyos. Hindi man sila makarating dito, madali. Pwede na silang maabot ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating virtual services. No? Kaya let's keep on praying. No? And let's work it out. Tayo, lalo na tayo na mayroong pamilya na mayroong pang-miyembro ng ating pamilya na hindi pa ligtas. Let's pray for them. Let's work out kung paano sila makakapakinig ng salita ng Diyos. Genesis chapter 1. Ito po yung pinasa ko sa inyo kaninang umaga. Let's study a little bit. Huwag kayong mag-alala. Madali lang tayo ngayon. Hindi ko kayo patatagalin para kayo ay makauwi ng maaga kasi may curfew pa sa bahay nyo. No? Wala nang curfew sa LGU pero sa bahay nyo meron pa. No? So, Genesis chapter 1 starting in verse 26. Pakisundan nyo na lang sa inyong mga Biblia habang binabasa ko. Genesis chapter 1. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Alright, nakita niyo, nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. No? So, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang image, ayon sa imahe ng Diyos. In verse 28, the Bible says, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth,
and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Originally, yan ang pagkain ng tao. Yung fruit-bearing trees. No, yung bunga ng mga punong kahoy at mga halaman. Originally, yan ang plano ng Diyos na pagkain ng tao. No? For some reasons ay pinahintulutan ng Diyos na kainin na yung mga hayop. No? Of course, may kasamang pagpapakala doon, may kasamang blessing yun ng Diyos. No, kaya kawawa naman yung hindi pa kumakain ng karne hanggang ngayon. Kasi hindi pa nila nakuha yung blessing ng pagkain ng lechong baboy. Ng lechong baka. No. Basta kung kinakain mo yan na mayroong pananampalataya, that's good. Pero kung kakain ka at wala kang pananampalataya, huwag ka na lang kumain. No? Mag-herb ka na lang. No? Yung herbs ay para sa mga pagkain na mga walang pananampalataya. Kaya pala, paborito na po yung chicken. No. Maganda yung herbs. No? Ngayon, bumabalik na tayo sa nature eh. No? Kailangan natin talaga ng herbs. No? Kaya kayong mga bata, kung hindi nyo naunawaan kung bakit kayo pinipilit ng magulang yan na kumain ng gulay, kasi yan ay kailangan nyo. Kailangan natin maging malusog. Sabi ni Paul, ingatan ninyo ang inyong katawan, kaluluwa at espiritu. No? Package yan. Yung human, ang isang tao ay compose ng body, soul, and spirit. No? At sabi ni Paul, ingatan mo yung tatlo na yan. Sa iyong pagkatao, ingatan mo yan. No? Kaya tayo ay nag-iingat sa ating kinakain. Amen? Kaya hindi na tayo kumakain ng mga lason-lason ngayon, di ba? Konti na nag-iimin doon. Hindi na tayo kumakain ng lason-lason ngayon. Amen? Paminsan-minsan na lang. Ang tanong ko, gaano kadalas ang minsan? So tayo isandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos, sa gabing ito na muli niyo po kaming tinipon sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Thank you so much, O God, sa pribilehiyo na kami po itinipon niyo. At O Diyos, ang dalangin po namin, kayo po ang patuloy na manguna sa amin sa gabing ito. Kayo po, O Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo na lang ang bibig ng iyong lingkod. At abutin mo po, O Diyos, ang aming pangangailangan ayon sa inyong mga salita sa gabing ito. O Diyos, patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa at gawin mo rin po kaming daluyan po para sa bawat isa, lalo tigil sa sarili po naming tahanan at sa mga taong nakapaligid po sa amin. Saan po kami na dumuon, saan po kami nakatira. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak at patuloy niyo po kami pangunahan. Pagpalain mo rin po ang aming pastor, Pastor Hill, ang kanyang buong pamilya and the church sa hulay, patuloy pong pagpalain at gamitin mo po sa anumang kaparaanan. Ang aming mga bisita, abutin mo po ng iyong mga salita sa gabing ito. At kung hindi pa ligtas, iligtas mo po at yung ligtas na ay matutong sumunod sa tubig ng bautismo. O God, salamat po. Yung mga naka-tune in kanina sa FB Live ay tulungan niyo po kung paano sila makakabalik at makapakinig muli ng yung mga salita. O Diyos, salamat po Panginoon Diyos. Patuloy po kaming paunahan sa nalabing oras namin sa gabing ito. Ibinabalik namin, O Diyos, ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At kung may nakikita man kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, please be seated. All right. This is the book of beginning. No? Alam naman natin, sumulat na ito si Moses. No? Hindi na tayo gaano magtatagal sa introduction. Very familiar naman sa atin yung book of Genesis. Maliban na lang sa mga hindi mahilig mag-church. No? Ngayon lang kayo nakapakinig ng salita ng Diyos, ng Biblia, ng book of Genesis.
o sa book of Genesis, yung binasa natin, ito yung pasimula na nilikha ng tao, nilikha ng Diyos yung tao. No? At makikita natin sa ating binasang talata na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Sabi niya nag-uusap sila kasi yung God yan is Elohim. No, sabi niya, and God said, let us make man. Kaya huwag kayo magtaka. No, pag sinabi niya, let us, ay marami palang Diyos. There is only one God in three person. Kaya nga ang pangalan ng God na yan, pag binalik mo sa Hebrew word is Elohim, the plural form of one of the names of God. Elohim. Kaya nagkuusap sila, sabi diyan, let us make man in our image. No? Kaya ang pag-uusapan natin is about the image of God. No? My family, my disciple, ang ating tema, no? At mahalagang maunawaan natin yung image ng Diyos. Why the image of God? The image of God in our family. O gaano kahalaga itong image ng Diyos na nung pasimula pa lang, nilikha ng Diyos ang tao, sabi niya, let us make man in our image, after our likeness. Alam mo ba ibig sabihin ng image? In Hebrew word is chelem, no? Which means resemblance or similarity. Sa Tagalog transliteration ay yung kahawig o kamukha. No? Saan tayo naging kamukha ng Diyos? Saan tayo naging kahawig ng Diyos? God is a person. One of the nature of God, God is a person. God is a spirit. God is one. God is Trinity, and God is a person. No, yan yung nature ng Diyos. So this is one of the natures of God. That God is a person. As a person, God has an intellect, has a will and emotion. Na mapapansin mo, mayroon tayo niyan. No? Meron tayong intellect, binigyan tayo ng Diyos ng sariling kaisipan, katalinuhan. At binigyan tayo ng desire, ng volition, ng will. No? Kaya tayo nagdi-desire. At binigyan tayo ng sabi ko? Emotion. Yung pakiramdam. Kaya ang Diyos ay marunong matuwa, marunong magalit, at marunong malungkot. No? Yan yung God as a person na meron din sa atin. No, kaya ang Diyos, ang pangunahing attributes ng Diyos, no? Pangunahing attributes ng Diyos nang ang Diyos ay banal. God is holy. Kaya yung nilikha niyang tao during this time, itong panahon na ito na nilikha niyang tao, ang nilikha niyang tao ay holy rin. Perfect, walang kapintasan. No? Kaya nga sabi, let us make man in our image. O, nasa imahe ng Diyos. Yung imahe ng Diyos, yung ang dapat intended, ang intention ng Diyos, ang desire niya, ang mag-multiply, yung image niya. Yung holiness ng Diyos, ang mag-multiply sa tao. Ang problema, ang tao ay bumagsak dahil sa kasalanan. Dahil sa tukso ng diablo. Back in the Garden of Eden. Di ba? Nauna nagkasala si Eva at pinasa niya yung kasalanan kay Adan, and yet si Adan pa rin ang sinisi dahil sa kasalanan ni Eva. Bakit si Adan ang leader ng tahanan? So dapat maunawaan po natin yung kaya tayong mga men of the home, tayo yung responsable sa ating tahanan, sa ating pamilya. Kaya tayo ang mananagot sa kanila. Kahit sila ang magkamali, pananagutan natin sila. Kaya dapat maunawaan po natin yan. No? Na sabi ko nga, nung nagkasala, ang Diyos po ay naputol. Kaya nga ang nag-multiply, nakita nyo, napansin nyo, yung nag-multiply, patapos na mahulog sa kasalanan ng tao, ang nag-multiply, yung kasalanan. Hindi na yung Diyos, hindi na yung imahe ng Diyos ang nag-multiply sa tao. Napansin nyo? Kaya nga nung dumami na ang tao at yung kasalanan ay nagmultiply sa puso ng tao, nag-grieve ang Diyos, napansin nyo sa Book of Genesis, sa kapanahunan ni Noah.
Di ba? Nalungkot siya at sabi niya, gugunawin ko, papatayin ko yung mga tao. Nagsisip pa siya, bakit ko ba nilikha yung mga ginawa kong tao ay pasaway? Nagmultiply ang kasalanan, grabing kalungkutan ng Diyos. Kaya nga, bago niya gunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, isang bagay na magandang nangyari, merong isang Noah na lumakad sa kalooban ng Diyos. Na nakasumpong ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang nawin niya lang during those time ay yung kanyang sariling pamilya, yung kanyang 3 anak at yung kanyang 3 manugang. At yung kanyang asawa, siyempre, kaya 8 tao lang ang naligtas nung ang Diyos ay nagbigay ng baha. No? Namatay ang lahat ng tao maliban kay Noah at sa kanyang pamilya. Yet nangako ang Diyos, sabi niya, hindi ko na muling gugunawin ang mundo. Hindi ko na siya gugunawin sa pamamagitan ng tubig. Pero huwag ka masyadong matuwa. Kasi hindi man tubig sa susunod na panahon, pag hindi mo inasumpungan ang Diyos, pag hindi ka nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo, ang panggunaw ng Diyos sa mundo ay hindi na tubig, kundi apoy. Naalala niyo yung Sodom and Gomorrah? Kung paano nagpaulan ng apoy sa Sodom and Gomorrah ang Diyos? No, hindi na tubig. Pero huwag kang matuwa, hindi nagugunawin ng Diyos. Pangako ng Diyos yan. Pero pag naiwan ka, delikado. Kasama kang magagaya sa Sodom and Gomorrah. No? Anyways, ang mahalaga ngayon, kapatid, ay maunawaan mo why the image of God. Understanding the image of God in our family. Are you listening? Kaya nga sabi ko kanina umaga, napansin niyo yung prinsipyong ipinasa ko kayo ng umaga. Sabi ko, the greatest possession that a man could possess is the image of God. No? Kung meron man pinakadakilang bagay na dapat tayong mapossess sa ibabaw ng lupang ito, ay yung imahin na ng Diyos. The image of God. Kasi ito, tingnan nyo bagamat ang tao'y nagkasala, at hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Pero salamat sa Panginoon, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para maabot niya yung tao so that ang imahe ng Diyos sa mamapangitan ng mga Kristiyano ay mag-multiply pa rin. Kaya nakakalungkot pag hindi natin makita yung imahe ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. Amen. Nakakalungkot yun. Kaya number 1 na kailangan mangyari sa atin, we must possess it. We must possess the image of God. Amen. Because this is the greatest possession that we could have in this planet Earth. Yung imahe ng Diyos na manatili sa atin. Amen. Pero paano natin makukuha yung image ng Diyos? Kung sa pagkapanahunan patapos na mahulog sa kasalanan si Adan ay nagmultiply ang kasalanan, paano naman ngayon magmumultiply yung imahe ng Diyos sa mga Kristiyano? Mga Kristiyano ngayon, pasaway nga. Di ba, no? Di ba, Eram? Ephesians chapter 1 and verse 13. Basahin natin. A familiar passage, but this is strange sa mga hindi nagbabasa ng Bible, kaya babasahin natin. Now, Ephesians chapter 1 in verse 13. Sabi diyan, in whom he also trusted after that he heard the word of truth. When we heard the word of truth, the gospel, sabi diyan, the gospel of your salvation, in whom also after ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Wow. No? Nung pagkarinig natin ng aral ng katotohanan, yung gospel ng ating kaligtasan,
At matapos tayo sumampalataya, yung banal na Espiritu ng Diyos ay nanahan sa mortal body na ito. Yun yung panahon na tayo naligtas. Yun yung panahon na tayo ay na-born again. Amen. Naging anak tayo ng Diyos nung panahon na yun. I hope kayo mga nakakapakinig dito ay anak na tayo ng Diyos. Anak na kayo ng Diyos. At ang banal na Espiritu ng Diyos, naniniwala ka na nananahan dyan sa mortal body na yan. Amen. Ayan na may pag-asa nang mag-manifest ngayon yung imahe ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga sabi ni Paul sa mga taga-Efeso sa chapter 4 and verse 30, and grieve not. Ganun yun lang. No? Sa chapter 4 and verse 30, and grieve not the Holy Spirit. No, huwag niyong pighatiin yung banal na Espiritu ng Diyos na kung saan tinatak sa inyo. Kayo ay tinatakan hanggang sa in the day of redemption. No? Tayo niligtas na ng Panginoon. No? Hanggang tayo ay tinubos na ng Panginoon. Hindi na tayo pupunta sa impyerno. Amen. Kaya nga huwag mong pigatiin yung banal na Espiritu na yan na nakatira sa iyo. At kung paano mo hindi yan mapipigati, paano mo hindi mapapalungkot yan, kung paano mo masusunod yan. Sabi ni Paul, basahin natin sa chapter 5, ang book of Ephesians. Sabi niya, sa verse 18, and be not drunk with wine wherein in excess. No? Huwag kang maglasing. Huwag kang maglasing ng alak. Huwag kang malasing sa alak. Ganyan lang kasimple. Ibig sabihin yan. No? Sabi nila, pwede pala mag-inom. Huwag lang sobra. Pwede kang mag-inom kasi ina-advise ito ni Paul kay Timothy. Gumamit ka ng alak para sa yung sikmura. Kung may sakit ka sa sikmura. Tanong ko lang, yung iniinom mo bang alak, panggamot ba talaga sa sikmura? O kaya ka umiinom, gusto mong malasing? Si Timothy, in-advise ni Paul na uminom ng alak, fruit wine, para sa kanyang sikmura. Pero kung ikaw, kaya ka umiinom ng alak, itong dalatang ito ang ginagamit mo, nagkakamali ka. No? Dahil ang gusto mong mangyari, malasing ka. Amen. Si Timothy, hindi. Kaya nga sabi ni Paul, be not drunk with wine, huwag kang maglasing. Huwag. Sabi yan, but be filled with the Spirit. Dapat mapuno ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Nakikita niyo yung baso na yan? Puno ng tubig. Di ba, no? Puno. Yan ang ibig sabihin nun. Be filled with the Spirit. Kita niyo yung Spirit dyan malaki. It means the Holy Spirit. Dapat mapuspos tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Yung manahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos is one thing. And to be filled with the Spirit is another thing. Kaya nga sabi ni Paul, huwag mong pigatiin yung banal na Espiritu na nasa sayo. Amen. So paano natin napipigati yung banal na Espiritu na nasa atin? Tuwing hindi natin susundin yung banal na Espiritu ng Diyos na nagsasalita sa atin. No? Yung parang alam mo na ba na alam mong tamang sumunod pero hindi ka sumusunod. Alam mo may instruction sa inyo na ganito ang gawin mo pero hindi mo ginawa. Amen. Yan yung mga panahon na nalulungkot yung banal na Espiritu na nakatira sa iyong mortal body. Na alam mo yung tama, alam mo yung totoo, pero hindi mo sinusunod ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi ni Paul, be not drunk with wine. Instead, be filled with the Spirit. Huwag mong babakantin, huwag mong hayaang mabakante yung buhay mo, kapatid. Yung ating church ay punong-puno ng programa para tayo ay ma-filled with the Spirit. Kaya nga pag hindi tayo nag-involve sa church, pag hindi tayo nag-involve sa gawain ng Panginoon, ibig sabihin pag hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos, anak, upo, ayos na upo.
Merong mababakante dyan sa buhay natin na yan, kahit Kristiyano na tayo. At dahil dun papasok ang dyablo. Makakasingit ang dyablo at doon ka hindi makakasunod sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya kailangan puno palagi tayo ng mga bagay na pang-espiritual. At i-avoid natin yung mga bagay na pang-sanglibutan, yung mga carnal things. Amen. I-avoid natin. Saan ba tayo kadalasan nahuhulog? Sa mga kabataan ngayon, kadalasan na nagpapalungkot ng buhay natin, nagpapalabsaw ng ating Christianity. Number 1, cellphone. Cellphone. Amen. Ang cellphone ay maganda. Na i-connect na tayo nito sa mga malalayo nating kamag-anak, sa malalayo nating mga kaibigan, nakukonek tayo nito sa mga taong mahalaga sa atin. Pero pag hindi mo na-manage ang cellphone na yan, i-connect ka yan kung kani-kanino. Na wala namang kinalaman sa Kristiyanong buhay mo, pero i-connect ka. That's why we need to be filled with the Spirit. Amen. Bakit ka man na-addict sa ML? Lagi ka nag-ML. Sa palagay mo, kapuspusan ba ng banal na Espiritu ng Diyos o puspus ka ng kakarnalan? Bakit ka nag-i-enjoy sa kati-TikTok hanggang ngayon? Sa palagay mo, puspus ka ng banal na Espiritu ng Diyos o puspus ka ng kasanglibutan, ng kakarnalan? Amen? Kung ano mang bagay ang ginagawa natin na hindi para sa Panginoon, ibig sabihin, pag hindi yan para sa Panginoon, maliwanag na para sa dyablo yan. Napuspus ka ng katigasan ng ulo. Napuspus ka ng pagiging disobedient. Amen. Napuspus ka ng mga bisyo mo. Napuspus ka ng pakikipagrelasyon mo kung kani-kanino. That's why we need to be filled with the Spirit. Amen. At pag napuspus ka ng banal na Espiritu ng Diyos, alam mo ang maganda ron? Pag napuspus tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, tignan mo, sabi niya sa Galatians chapter 5, sabi niya, Galatians chapter 5, sabi niya, but the fruit of the Spirit, pag napuspus tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, but the fruit of the Spirit is what? Love. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yan yung bunga ng pagiging puspos natin ng Espiritu ng Diyos. It's not our own love. Kaya nga pag tayo yung nagmahal sa gawain ng Panginoon, pag tayo lang bunga ng ating sariling pagmamahal, kukupas siyang pagmamahal na yan. Amen. Kita mo yung mga nangakong maglilingkod sa Panginoon out of her love to God. Dahil yun ay bunga ng sarili niyang pagmamahal, ngayon wala na sila sa gawain ng Panginoon. Pero kung filled ka, puspos ka ng banal na Espiritu, yung love naturally lalabas sa bawat Kristiyanong gustong maglingkod sa Panginoon. Amen. Meron mo yun? It is love, joy. Di ba yung may mga kasama kayo dati, masaya naman silang naglilingkod sa Panginoon. Nagte-testimony ba? Salamat sa Panginoon. Nakarating ako sa church na ito at masayang maglingkod sa Panginoon. Pero kumupas yung kanilang kasiyahan. Bakit? Kasi hindi yun bunga ng pagiging puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga mahalaga yung be filled with the Spirit
maging puno tayo. Kung itong baso na to ay puno, dapat ganito tayo kapuno ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating katawan, sa ating buhay bilang Kristiyano. So that makita natin yung bunga ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Makikita natin yung pagmamahal ng Diyos, yung totoong pagmamahal. Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo masayang naglilingkod sa Diyos. Dahil ito'y bunga ng pagiging puspos natin ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Long sufferings, patience, gentleness, pagiging mabuti, pagiging gentle, goodness, faith, pagkakaroon ng pananampalataya, yan ay bunga ng pagiging puspos natin ng banal na Espiritu ng Diyos. Pagiging meek, pagkakaroon ng temperance, it must be the fruit of the Spirit. Amen. At mapupuspos lang tayo ng banal na Espiritu ng Diyos kung isa-saturate natin yung ating mind ng salita ng Diyos, kapatid. Amen. Kung isa-saturate natin yung ating sarili ng mga bagay na makalangit, hindi mga bagay na nakapangsanglibutan. Amen. Wala daw sounds. Wala sound, sabi nung nasa Google. Pakiayos nyo naman, sayang naman. Amen. So be filled with the Spirit. Pag napuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos, yung bunga ng Espiritu ng Diyos will come out naturally. Amen. Kaya huwag mong sabihin, siya na siguro yung kalooban sa akin ng Panginoon. Ang tanong ko lang, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Yan kaya ay bunga ng kapuspusan mo ng banal na Espiritu ng Diyos? Or bunga yan ng flesh? Pag yan ay bunga ng flesh, hindi yan charity, hindi yan agape. Baka yan ay eros love, erotic love. Kaya sasabihin mo, alam mo, hindi ko na kayang mabuhay pag wala ka. Nakilala mo lang yun kung kailan. Sasabihin mo, I love ya. Miss ya. Dito na me, where na you? No? Sino nagsasabi nun? 12 years old. 13 years old. Baka hindi mo pa nga nasabi sa mama at papa mo yan na I love you I love you kasi hindi mo naman kilala. Hindi mo alam kung mabaho ang paa, mabaho ang kilikili, mabaho ang hininga. Tapos makikipag-eyeball ka pa. Tapos nung nagkita kayo, saka mo na-discover sana sumunod na lang ako sa Panginoon. Diba? Kung yan ay bunga ng banal na Espiritu, kung magiging puspos ka lang ng banal na Espiritu, yung tamang tao darating sa iyo sa tamang panahon, sa tamang lugar. Amen. Pag hindi ka nakapag-antay, ang taong Kristiyanong nagmamadali napupunta sa bungi. Amen. Hindi ka na kasi makapag-antay. Kita mo yung nakapag-antay. Di ba? Napunta sa maayos. Amen. Amen, young people. Wake up, wake up, wake up. We must possess it. We must possess it. No? Let's possess the image of God. Paano magmamanifest? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin nung tayo naligtas. Ang gagawin na lang natin, pupuspusin natin ang ating sarili
sa pagsunod sa banal na Espiritu ng Diyos na nakatira sa sa ating mortal body. Amen. Forget the carnal things. Amen. Kalimutan mo na yan. Kung meron ka pang panood-nood sa cellphone mo ng mga Netflix na yan, burahin mo na yan, Netflix na yan. Kesa ipanood mo ng Netflix na yan, magsulat ka na lang ng Bible mo, Bible school students ka pa naman. Kesa manood ka ng kung ano-ano dyan sa cellphone mo, magbasa ka na lang ng Bible mo, mahaba-haba din yung Bible reading nyo. Amen. Kesa makipag-chat ka kung kani-kanino at pangmusta kung ano-ano nangyari, ay atupagin mo na lang yung pag-aaral mo sa Bible school, kapatid. Pastor, hindi naman ako Bible school student. Kung hindi ka Bible school student, you must be a student of the Bible. Kailangan mo pa rin mag-aral ng salita ng Diyos kasi Kristiyano ka. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng panahon mo sa mga bagay na makasanglibutan, kapatid. Instead, be filled with the Spirit of God. Na nandyan na eh. Sayang naman na nandyan na nakatira na dito sa ating mortal body yung banal na Espiritu ng Diyos, and yet hindi pa natin sinusunod. Alam naman natin kung kailan natin sinusuway yung banal na Espiritu ng Diyos. Pero ganun pa man, sinusuway pa rin naman talaga natin. Amen. Alam naman natin kung kailan tayo tutuyuin eh. Ayun na naman. Alam natin kung kailan tayo sinusulsulan ng diablo para magalit ka. Para magduda ka, para mawala yung pananampalataya natin, para mawala yung pananampalataya mo. Alam mo kung kailan yun. Pero pinapatulan pa rin natin. Amen. Tapos, yung sinasabi, gagawa-gawa ka ng multo mo, ikaw din naman matatakot. Amen? Alam mo na eh. Bago ka pa mahuli sa kasalanan, actually, alam talaga natin. Yet, nahuhulog pa rin tayo. Why? Hindi tayo napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. So be filled with the Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Mapuspos tayo, madali na lang mapuspos ng banal na Espiritu. Punuin mo lang yung sarili mo ng mga bagay na pang-espiritual. Hindi pang-karnal. Forget those things, to forget those carnality. Instead, be filled with the Spirit. Amen. Sabi ko nga, pagkagising mo pa lang sa umaga, meron ka ng pasasalamatan sa Panginoon na ikaw ay nagising. Kaya hindi ka manghihinayang mag-spend ng oras mo to spend 1 hour, to spend 2 hours para manalangin. At muli makapakinig ng exhortation mula sa salita ng Diyos, makinig muli ng salita ng Diyos during the key to success. Hindi ka manghihinayang makinig kung alam mong salita ng Diyos ang naahayag. Amen! Wake up! Wake up! Mahirap na pupuspos ka ng sobrang antok. Puspos ka ng kaantukan. Puspos ng katamaran. Puspos ng kasungitan. Puspos ng kalokohan. Puspos ng katigasan ng ulo. Ni hindi na mautusan ng magulang, pag inutusan, naka-make face. Pag inutusan, ako na naman? Hindi ba pwedeng si kuya naman? Ako na lang palagi? Puspos ka ng katigasan ng ulo, anak. Hindi ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang sinasabi ni Paul, be filled with the Spirit of God. Amen. Dahil pag napuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos, yung utos sa'yo, kahit sino pang mag-utos sa'yo, hindi issue yan. Kung puspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi issue maglagay sa offering ng bag na yan.
O sa offering box na yan. O sa offering na lumalakad dyan. Mamaya-maya. Yung giving out tithes and offering, hindi yan issue. Kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Amen. So we must possess it. Ha? Yung image ng Diyos, we must possess the image of God. Amen. It must be clearly seen in our lives. Dapat yan yung makita sa buhay ng Kristiyano. Hindi yung kakarnalan. Kasi ganito yung kapatid, tignan mo. Kung matagal-tagal ka ng Kristiyano, marami nang nakatingin sa iyo. Kung matagal-tagal ka ng Kristiyano, marami nang nakatingin sa iyo. Unang-una nang nakatingin sa iyo yung family mo. Yung wife mo, yung mga anak mo. No. Pag hindi ka napuspos ng banal na Espiritu, saan ka kaya mapupuspos? Sa kakarnalan? Yan ba yung gusto mong makita sa iyo ng iyong mga anak? Ha? Kakarnalan. At hindi spiritual na bagay. Pag spiritual na bagay, napakahirap nating magpasunod, napakahirap nating sumunod. Pero kakarnalan, maraming mga Kristiyano kakasundo pag kakarnalan. Amen. Amen. Alam naman natin yung pangit, alam natin yung masama, alam natin yung bawal. And by the way, wala namang bawal sa atin. Isa lang, kasalanan lang. Pero dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos, yung sinabi ni Paul na ingatan mo yung katawan, yung kaluluwa at espiritu. Paano mo ingatan yan? Kung kain ka naman ng kain ng lason. Di ba, no? Kasama yun. Sa pagiging filled with the Spirit, kasama yun. Yung ating katawan, kung kaya nga nagmamanifest eh. Kaya nga tayo may ganitong kausuutan eh. Kaya komportable tayo sa ganitong kausuutan, pero yung hindi, yung hindi komportable, wala pang kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen. So isa lang yan sa mga manifestation ng pagiging puspos. Pero ang magandang resulta, yung outcome ng pagiging puspos ng banal na Espiritu, o yung ikaw ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Amen. Yung ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung ikaw ay nagsosoul winning. Amen. Yan yung bunga ng kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. So hindi yung sinasabi ng mga naniniwala sa speaking in tongue na ang katotohanan doon ay confusing in tongue. Na pag hindi ka doon nakapagsalita ng iba't ibang wika, ay hindi ka puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang totoong puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, pakinggan nyo si Edu Manzano. Ayun, si Edu Manzano, yun po yun. Anak po yan ni Ariel Manzano. Ha? Yan yung pagtunay na puspos ng Espiritu. Bakit? Nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi man siya nakapag-aaral, hindi man siya marunong magbasa, hindi man siya marunong magsulat, pero nagsasalita siya ng salita ng Diyos at naiintindihan ng kausap niya. Yan yung pagiging puspos ng salita ng Diyos. Nangyari yan during the day of Pentecost, nung yung mga apostol ay nag-preach ng salita nila. Pero yung iba't ibang lahi ay nandoon nakinig, pero naintindihan nila yung sinasabi nila. Bakit yun ay salita ng Diyos at sila ay puspos ng banal na Espiritu ng Diyos? Kaya lahat ng puspos ng salita ng Diyos, puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, ay magsasalita ng salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya kung hindi ka pa nagsasalita ng salita ng Diyos, mapuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Learn the art of soul winning. Amen. Pag-aralan natin, sabi mo, hindi po ako marunong. Pag-aralan natin, walang hindi natututunan sa pag-aaral. Si Totoy nga, si Edu Manzano nga eh. Ha?
Hindi naman siya marunong magsulat eh. Pero meron na siyang alam na letra ngayon hanggang A, B, C, D, E, F. Anong letter na ka? Anong letter ka na? F. O, sabi ko sa'yo, F. Oh, meron na siyang hanggang F. F. Edwa, F. F. No? Kaya kung si Edu Mansano nga na hindi marunong magsulat at magbasa, nakakapagsalita ng salita ng Diyos. Ikaw pa kaya na marunong magsulat, marunong magbasa, hindi makapagbahagi ng salita ng Diyos? Where is now the feeling of the Holy Spirit? Nakakaya naman. Yung walang panag-aralan, ginagamit ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil sa kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Tapos ikaw magaling magsulat, magaling magbasa, hindi mo maibahagi yung salita ng Diyos, nahihiya ka pa? Ay, mas nakakaya naman talaga. Huh? That's why we need to be filled with the Spirit of God. Amen. Yun yung pagiging puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi yung mag-speaking, confusing in tongue. Actually, confusing in tongue yun eh, ginagawa nila. Oblada, Suzuki, Kawasaki, Suzuki, Honda. Ano yun? Confusing in tongue yun. Hindi yung speaking in tongue. Tapos pag ginawakan ka sa noo, babagsak ka. Paano hindi ka babagsak eh? Tutulak ka tapos papatirin kang ganyan. Kaya, naramdaman mo ba? Naramdaman mo? Alin? Pag puspus ka, kapatid, yung puspus na Espiritu ng Diyos, bumabangon. Yung lahat ng pinagaling ng Panginoon, binabangon niya. Hindi tinutumba. Sabi mo na puspus ng Espiritu, tapos natumba. Lahat ng napuspus ng banal na Espiritu, bumangon at nagsalita ng salita ng Diyos. Amen. So we must possess it. The second thing is, we must protect it. The images of God must be protected in our Christian life. Amen. Iingatan natin ito sa ating buhay Kristiyano. Amen. We need to keep our good testimony in the presence of this wicked world. Wicked world. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Sabi niya sa verse 24. And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. Right? He that keepeth the word of God keepeth his testimonies. Ulitin ko. He that keepeth the word of God keepeth his testimonies. No? Yung nag-iingat ng salita ng Diyos sa kanyang buhay Kristiyano ay nag-iingat din ng kanyang testimony. Kaya nga mag-ingat tayo pag nagsilata tayo ng ating testimony dito, yun ay salita ng Diyos na na-apply sa buhay mo. At yung sinabi mo, the same word na sinabi mo sa pulpitong ito, dun ka itatry. Dun ka itatry ng dyablo. Amen. Or dun ka susubukin ng Diyos sa iyong pananampalataya. Ipapaubaya ka minsan sa dyablo para ikaw ay maliglig. Kaya nga kinakailangan nating ma-possess. Kailangan tayong ma-filled with the Spirit. At ilagay natin sa ating mind na kinakailangan nating ingatan ito sa ating buhay. Napakahalaga ng ating testimony dahil marami nang nakatingin sa atin. Sabi ko nga, kung lang tagal-tagal na tayong Kristiyano, marami nang nakatingin sa atin. Kaya kita mo, dahil marami nang nakatingin sa iyo, pag bumagsak ka, bagsak din yung mga nakatingin sa iyo. Amen.
Kaya iingatan natin yan. Yung imahe ng Diyos na nakikita sa atin dapat, noon dapat makita sa atin hanggang sa pumarito ang Panginoong Hesukristo. Amen. Ingatan natin, protect it. Ingatan natin ang imahe ng Diyos na yan na minsan ang nagmanifest sa buhay Kristiyano natin. Amen. It must keep a good testimony. Ingatan natin yung ating good testimony. We must protect it. Let's protect the image of God in our Christian life. Amen? Napakahalaga nun. Napakahalaga nun. Kasi pag bumagsak ka, kapatid, maraming babagsak na nakatingin sa'yo. Hindi tayo naniniwala sa just follow what I say, don't follow what I do. We believe on biblical leadership, which is servant leadership. Just follow what I am doing. Kaya nga napakahalaga sa tahanan na mayroong isang leader na tatayo sa biblical principle. Kaya napakahalaga nung leader ng tatay ng tahanan na mag-lead sa kanyang pamilya. Kasi ikaw yung disciple yan, ikaw yung magtuturo sa iyong pamilya. Ikaw ang responsabling magturo sa iyong pamilya, sa sarili mong pamilya, sa sarili mong mga anak. Naka-address yan sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Balikan lang natin yung binasa natin kanina. Sa verse 4, sabi niya, and ye fathers, I'm talking to you fathers, provoke not your children to wrath. Huwag mong ipamungkahi sa galit ang iyong mga anak. No, huwag puro galit. Wala ka namang tinuturo. Galit ka lang palagi pero wala kang tinuturo. Instead, sabi niya, but bring them up in the nurture, in admonition of the Lord. You must train them. You must teach them. Tayo yung responsableng magturo sa ating mga anak. Amen. May magulang na nawawala. Pakihanap naman. Ha? Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. We must teach them. Sabi ng Deuteronomy chapter, thou shalt teach them diligently. May pagsusumikap na pagtuturo sa ating mga anak. Pastor, paano yun kung walang tatay na nagtuturo? Kung ikaw ay nanay, do it. Do it. Gawin mo. Wala yung tatay. Stand as a leader. Ikaw yung nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ikaw ang magturo sa iyong mga anak. And before you know it, sa kakaturo mo, napapakinggan ng asawa mo at yung asawa mo, pag nakakilala yan sa Panginoon, pag na-convict yan, minsan isang araw, sasamahan ka sa church at mga susunod na panahon, siya na yung leader nyo ng tahanan. Marami tayong nakitang ganyan before. Kaya nga mahalaga yung pagpapatuloy. Yung pag-iingat ng ating testimony. Hindi yung magkamali yung asawa mo, unbeliever nga, kondinahin mo pa. Mumurahin mo pa. Sabihin sa'yo tuloy, Bible ka pa. Magmumura ka rin pala. Tapos pag nagalit ka, hindi ka na magluluto ng pagkain. Pag nagalit ka, hindi ka na magpapalansya ng damit. Papapasukin mo ng trabahong gutom. Di ba, no? Kayong kausap ko. Parang wala akong kausap, ha? So let's do our responsibility. Huh? Amen. So we must protect it. We must protect the image of God in our lives, in our Christian life. And number 3 and last, we must proclaim it. No? Dapat maiproklama natin sa mundo yung imahe ng Diyos. Amen?
Tingnan mo, sabi ni Paul kay Timothy. In 1 Timothy, chapter 4. Second Timothy chapter 4. Sabi niya sa verse 2. Preach the word! Be instant! In season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. It must be proclaimed. The image of God must be proclaimed in our life. Amen. Panahon man o wala sa panahon, ang salita ng Diyos ay dapat patuloy maiproklama sa ibabaw ng lupang ito. Na yung tipong hindi ka pa nagsasalita, yung testimony mo pa lang ay nagsasalita na sa mga taong nakatingin sa'yo. Amen. At lalapit sa'yo minsan isang araw yung kapitbahay mo, saan kayo nagsisimba? Ang ganda naman ng suot nyo. Pwede bang sumama dyan sa church nyo? Nangyayari yun? Marami nang nangyayari sa church natin. Hindi pa nagsasalita, hindi pa nagsosoul winning. Hindi pa nag-share ng gospel, pero yung tao lumalapit na. Bakit nakita nila yung imahe ng Diyos sa pamilya ninyo? Nakita yung imahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Eh lalo na pag sinabi mo, pag nagsalita yung puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, pag nagsalita, makikita talaga yung presensya ng Diyos, makikita yung imahe ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Amen. So we must proclaim it. Amen. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, ibig sabihin to tell one's fault. Patuloy na magsaway, magsabi ng mali, rebuke, or admonition. Nandiyan yung reward and punishment. Exhort with all long suffering and doctrine. Let's encourage them to do the same. Yung ginagawa natin ay gawin din nila. Yun ang trabaho natin bilang mga disciple, bilang mga teacher. By all means, kung tayo ay magulang at kung ikaw ay lalaki, by all means, ikaw ay teacher. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, you must be a teacher. May isang dapat na makinig sa iyo ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay nakakaalam ng salita ng Diyos, merong dapat nakikinig sa iyo pag nagpapahayag ka ng salita ng Diyos. Dapat makita nila yung imahe ng Diyos sa buhay mo. Dapat makita nila yung imahe ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sabi ko sa inyo, tapos na tayo. Malapit na. Now I'm landing. A person who possesses the image of God will protect it and proclaim it. A person who possesses the image of God will protect it and proclaim it. We cannot protect and proclaim the image of God if we do not possess it. Amen? You cannot protect it kung wala ka naman nun. Wala kang ingatan. You cannot proclaim it kasi wala ka naman talaga. Pero pag nasa yun, meron kang iingatan at meron kang ipoproclaim. Meron kang sasabihin. Merong may encourage pag ikaw ay nagsalita. Merong makikinig pag ikaw ay nagsalita. Amen. Bakit nakikita nila yung imahe ng Diyos sa buhay mo, Kristiyano? Now, parents, sabi ko nga sa inyo, especially fathers, we need to make it sure that we already possessed the image of God. So that our children could also possess it. Kasi hindi natin ito maipapasa sa ating mga anak kung wala naman talaga sa atin. Amen. Make it sure that you have it.
The same na maipapass on mo sa iyong mga anak, sa ibang mga tao. Amen? Because we are responsible to teach them. Kung paano natin possess it, kung paano natin ito taglay-taglay, dapat ito, ganito rin yung, kung paano natin ito taglay, ganito rin dapat ang pag-hand over natin sa kanila. Ito yung ginagawa ko, anak, susundan mo lang ginagawa ko. Ganun kahalaga yun. Yung pagpoprotect at yung pagpoproklama natin ng imahe ng Diyos sa buhay natin. That's why siguraduhin natin na nasa atin nga ito. Para ito ang magmumultiply sa pamilya natin, yung imahe ng Diyos. Kung during ito, nung bumagsak si Adan sa kasalanan, dumami ang tao, nagmultiply ang taong makasalanan. Pero ngayon, unti-unting naliligtas yung tao, dumadami yung taong naliligtas, dumadami yung nagpo-proclaim ng salita ng Diyos, dumadami yung imahe ng Diyos. Kaya nga kayo mga bata, napakaganda kung lalaki kayo sa church na ito at susundan nyo yung prinsipyo na ito ng Biblia. Lalaki kayo na hindi na kayo makakahawak ng stick, ng sigarilyo, hindi na kayo iinom ng alak, hindi na kayo makakaranas mag-drugs, hindi na kayo makakaranas magsugal. Magkakapamilya ka at ang magmumultiply sa iyo ay imahe ng Diyos. Pero but sad to say, the sad truth is, marami tayong mga anak na bagamat alam nila na tama yung tinuturo sa kanila ng mga magulang nila, yet sila pa rin ay tumataliwas sa ating itinuturo. Kaya nga, ganun na lang yung pag-i-encourage sa atin ng Biblia na patuloy na magturo lang na magturo hanggang sa matuto yung ating anak. Huwag lang natin ihiwalay sa kanila yung pamalo. Amen. Ilang palo na meron ka? Ilan ang utang mo sa akin na Eram? Hindi na alam. Nakakarami na si Eram sa akin. Salamat sa pagbibigay ng authority sa akin ng kanyang tatay at nanay. Paalam siya sa akin kagabi, sabi, Pastor, pwede po bang umuwi? Bakit? Pinapauwi po ng mama mo. Anong mama ko? Eram, utot mo. Paano mo nakausap yung mama mo? Matapos kang magpasaway sa amin, uuwi ka sa inyo para magpasaway pa rin. Dito ka na magpasaway. Total, may pamalo naman dyan. Amen. I hope narinig ni tatay mo at nanay mo. Pinapauwi. Alam ko, hindi mo pinapauwi ito, di ba? Ivy? Sabi mo, nagkamali ako. At si Ira man tama. Pamira, ngayon ko lang napagtanto. Maria ka nga pala. Kasi, paglabas mo pa, kala nila babae ka. Maria talaga ang pangalan mo. Nung naging lalaki ka, kaya binaligtat, naging Iram. Ngayon ko lang napagtanto. No? I hope the message is clear. The image of God must be what? Possessed, protect, and proclaim. I hope the message is clear. Amen. Amen! Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat. Sa natapos po namin pag-ayag ng iyong mga banal. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong palukuin sa puso at isipan po ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos. Kataparan at kabutihan mo po sa amin. Binabalik po namin ang kapurihan ng kalwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen.